Welcome po ulit sa isa na namang video na siguradong makakatulong po sa atin sa ating paglalakbay bilang isang crypto investor o trader. Kaya sa video na ito ay ang pag-topic po natin dito ay tungkol sa isang kilalang meme coin na si Shiba Inu. At ang misteryosong pagbabalik po ng kanyang leader na si Ginong Satoshi Kusama matapos po ang ilang linggo ng kanyang pananahimik. Pero ang tanong, may niluluto nga ba siya? At kung meron, para saan kaya ito? Ngayong taong 2025 ay tila hindi pa tapos ang kwento ni Shiba Inu. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang mga nangyayari sa likod ng Shiba Inu ecosystem. Ano po ang Karma Reputation System at ano po ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Ginoong Kusama. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ngayon ay umpisan po natin sa unang katanungan kung bakit big deal ang pagbabalik ni Ginoong Satoshi Kusama. Ayan, nito pong April 17, 2025 ay biglang nagparamdam itong si Ginoong Satoshi Kusama. Siya po ang anonymous at misteryoso na leader ng Shiba Inu. Ilang linggo na po kasi siyang tahimik. Halos 3 linggo na wala po siyang update sa kanyang social media. Pero ngayon ay bumalik na po siya na may cryptic na mensahe na naman. Ayan, ayon po sa isang screenshot na ibinahagi po ni Madam Lucy, isa sa mga marketing specialist ng Shiba Inu, ay sinabi ni Ginoong Kusama sa kanyang Telegram channel na next week, let's go back to it, can we? Ayan, ang daming nagtanong. Anong ibig sabihin nito? May pinaplano ba siya? May i-announce ba itong si Ginoong Kusama na bago? Wala po siyang direktang sinabi kung ano po ang tinutukoy niya, pero halatang may something is cooking. Yan, parang chef sa kusina na ayaw pang ipakita kung ano ang putahe na kanyang niluluto. Ngayon ay ano naman po ang Shy Speaks. Yan, at bakit po ito mahalaga? Yan, ang Shy Speaks. Kasabay po ng kanyang pagbabalik sa Telegram ay naglabas din itong si Ginoong Kusama ng post sa X, dating Twitter, kung saan ay ibinahagi niya ang Shy Speaks. Yan. Kaya isa po itong bagong podcast na tumatalakay sa mga developments ng Shiba Inu ecosystem. Yan, sa unang episode ay kasama niya si Shadow Hunter, isa po sa top developer ng Shiba Inu team. Yan, pinag-usapan po nila ang bagong feature na tinatawag na Karma Reputation System. Ang sabi po ni Ginoong Kusama, ito raw ang first of many o unang podcast pa lang sa maraming susunod, habang patuloy po nilang tinutulak ang bagong operating system ng Shiba Inu na tinatawag po na SHIB OS. Oo, narinig ninyo yan. Gumagawa po sila ng sarili nilang decentralized operating system. Yan, ngayon is ano naman po ang Karma Reputation Points. Yan, na-content na po natin yan sa mga nakalipas na mga video. Pero sa mga hindi pa nakakaalam ay ito po ay ang Karma Reputation System ay inilabas po ito sa Puppynet. Yan, ang testnet version ng Shibarium. Sa halip na ibase po sa social media, yan, na likes, retweets o comments ang credibility ng isang SHIB user, ang Karma ang siyang sumusukat po sa totoong activities. Yan, activities natin sa mga DeFi platforms tulad po ng Shibarium at saka ShibaSwap. Ngayon ay kung active po tayo sa paggamit ng mga product at saka serbisyo ng Shiba ecosystem, makakakuha po tayo ng Karma Points. Ayan, para po itong gamified system, parang isang laro kung saan habang tumatagal po tayo at mas marami po tayong nagagawa, ay umaakyat po tayo sa leaderboard. Ayan, mayroong 7 levels po ito. Mula po sa pinaka-basic na Pop hanggang sa pinaka-elite na Dogo Master. Habang tumataas po ang ating level dito, ay mas tumitindi po ang ating influence sa ecosystem. Ayan, pwede po tayo magkaroon ng mas malakas na voting powers sa pamamagitan nito, kung saan ay mas nakikita po sa community at mas marami po tayong pwedeng suggest na governance proposal. Kaya check na lamang po ninyo yung isa kong nakalipas na video tungkol dito sa mas detalyadong paliwanag dito sa Karma Reputation System ni Shiba Inu. Ngayon is dito naman po tayo sa kung ano naman ang koneksyon ng pagbabalik nitong si Ginoong Satoshi Kusama sa lahat ng mga ito. Kaya
Ayan, ang pagbabalik po ni Ginoong Kusama sa social media at ang kanyang cryptic na mensahe ay posibleng sinyalis ng bagong yugto para kay Shiba Inu. Ibig pong sabihin ay matapos ang ilang linggo ng katahimikan, posible pong bumalik siya para simulan ang susunod na development phase. Malamang ay may mga bagong announcements, upgrades o partnership na paparating. At kung totoo ngang may niluluto, malamang ito ay may kaugnayan sa SHIB OS, Karma Reputation System o ibang parte ng kanilang ecosystem. Dito po sa mundo ng crypto, napakahalaga ng mga ganitong klaseng developments. Ang mga malalaking update tulad nito ay pwede pong maging trigger ng price movement o hype. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan. Para sa atin bilang mga Pinoy na naka-invest or nagti-trade dito kay SHIB ay magandang balita po ito. Una, ito po ay sign of life mula sa team. Ibig sabihin ay hindi po tulog ang project. Gumagalaw pa rin po sila at may plano pa silang ipatupad. Ikalawa, ang Karma system ay pwede pong magbigay ng rewards sa mga tunay na active users. Kung isa ka pong DeFi user na gumagamit po ng Shiba Swap o Shibarium, possible kang makaipon ng influence sa loob ng ecosystem. At syempre, kung may malaking update po tulad ng SHIB OS, may posibilidad din na tumaas po ang hype at presyo ni SHIB sa market. Pero paalala lang po, lagi tayong maging maingat. Ang hype ay hindi po garantisadong kita yan. Dapat ay base pa rin ang desisyon natin sa fundamental analysis at saka risk management. Ayan. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagbabalik nitong si Ginoong Satoshi Kusama ay hindi lang basta simpleng update. Isa po itong symbolic move na nagpapakita na seryoso pa rin ang team sa long-term vision ni Shiba Inu. Ang mga bagong innovation tulad po ng Karma Reputation System at ang pagbuo ng SHIB OS ay hindi biro. Ipinapakita nito na gusto po ng team na lumampas sa pagiging meme coin si SHIB at maging seryosong player sa blockchain. Kaya ang tanong lang ngayon ay kaya ba nilang panindigan ang vision na ito? Kaya sa dami ng crypto projects na nawawala na parang bula, masarap makita na may mga projects pa ring lumalaban at lumilikha ng bago. Pero gaya po ng lagi kong paalala ay DYOR or do your own research. Huwag lang po tayong umasa sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.